kayong magkwento eh. Bago ho naganap yung putukan, nagkaroon kayo ng sesyon sa Senado. Alam niyo na rin ba darating si Senador Bato nung araw na yon? Yan po ang yan ang gustong-gusto ko talagang umpisahan. Opo. Kasi masyadong maraming kwento, nandun na kagad sa pinaka, dapat umpisahan natin sa naganap. Yan, alam po. niyo po, linggo, noong nagpatawag ng pagpupulong si Senator Alan Peter Cayetano. Okay. Sa isang tahanan diyan sa Forbes Park. Okay. Isang tahanan ng isang kaibigan natin. Nagdatingan po kami doon. 12 kami. 12 na kayo? Okay. Opo. Nagtanong kami, ano ba itong pagpupulong na ito? Ang sabi ni Senator Alan, ay meron na tayong numero. Sabi ko, anong numero? Papalitan na natin ang liderato. Okay. Taka ako, sabi ko, paano tayo? 12 lang tayo. Oo nga naman. Sabi niya, may dadating. Yun, sabi ko, sino yung dadating? Basta, malalaman na lang nyo yan sa araw na yon. Kaya nung dumating si General Bato, si Senator Bato, wala po kaming alam. Kasinungalingan po ang sinasabi ng marami doon na mapaggawa ng kwento. Mas maraming scriptwriter sa politika at maraming direktor. May kanya-kanya sa pantaha Isa lang po ang nakakaalam na dadating si Senator Bato. Si Alan lang po. Ayun. So yung Wala sinasabi po niya may kaming darating. So si Senador Bato yung tinutukoy niya may darating. May dadating. Opo. Dahil meron po sana kaming inaasahan daw. Ako po kasi kailanman hindi ako nakialam. Okay. Diyan sa palit-palit ng liderato. Dahil hindi ako nag-i-interest sa mga komite, ng mga matitinding komite. Opo. Ang mga komite ko lang, may kinalaman sa advocacy ako, sa Muslim Affairs, sa mga katutubo, sa mass media. Yan po ang aking Kaya po nung dumating si General Bato at nagkaroon ng panibagong liderato, huwag pong sabihin na ito po'y pinlano namin. Opo. Hindi po totoo yan. Yan po ay isang bagay na doon lang namin. Kahit naman po si Senator Marcoleta, hindi din po niya alam na si Senator Bato ang dadating dyan. Opo. So nung pumunta na tayo sa takbong tumatakbo siya, at hangos na hangos, hinihingal ando na may dugo pa sa kamay. Ano naging reaksyon niyo? Siyempre po, proteksyonan po siya. Okay. Yun po ang dapat gawin ng lahat ng senador. Hindi lamang kami. Dapat lahat ng senador, proteksyonan natin yung kapwa natin, senador. Kapwa natin yan. Ihiwalay muna natin yung politika. Kahit magkakalaban sa politika, kahit tama na kayo. minorya o mayorya, ang pinag-uusapan natin dito, isang senador na hinabol sa hagdan, paakyat at nasugatan pa nga. So, ang nangyari po, nagkaroon ng sesyon, at napalitan nga yung liderato kasi 13 na po kami. Ano unang naging tanong nyo kay Senador Bato? Bakit ka tumatakbo? Ba't ka humihinga? Hindi ba tinanong na gano'n, Sen? Hindi na po siya naitanong kasi mataas na yung emosyon. Tinumpronta niya na po kagad yung media. Sinabi niya, kasi yung media, tinanong siya, ba't ka nandito? Nagulat si Bato. Sabi niya, bakit nung wala ako, tanong kayo ng tanong. Bakit ako wala? Ngayon nandito ako, tatanungin niyo ako, bakit nandito ako? So mataas na po yung emosyon. Kaya ako po, ang binigay ko sa kanya, tubig. Tapos niyakap ko siya, pare, maraming salamat at dumating ka. At ito na yung hudyat para tayo naman na maging mayorya. At yan naman po, hindi po yan bago sa Senado. Nagkakaroon ng palit ng liderato. Huwag po natin gawing masyadong malaking issue na nagkaroon ng palit ng liderato. At yan po, asahan po ninyo yan. Kasi siyempre po, ang mga senador po, yan ho, nakukompose talaga ng minority at majority. Hindi po yan bago. Kapag yan po nawala, ibig sabihin, wala na tayong demokrasya. Isang Agos na lang kayo pag Isang Agos na lang. Doon po kayo matakot. Kapag naging isang Agos na lang ang Senado, ibig sabihin, may conspiracy na dyan. Magkakasapakat na yan. Nakakatakot yun. Ito na po ngayon. Tuloy nyo ng kwento. Nung nandun na po kami, may nagbulong po sa akin. Sabi, nandyan si Trillanes. Sabi ko, anong ginagawa ni Trillanes dito? Hindi naman siya senador. Anong ginagawa nito dito? May dala daw pong warrant. Okay. Di ang una kong tinanong, teka, pulis na ba ngayon ito? Akala ko, Navy ito. Di sinabi po nila, sabi din po ang nagsabi po sa amin, yung USAA na nandyan si Trillanes. Di sinabi ko kay Bato. Sabi ko, General, andyan daw si Trillanes, may dalang warrant. Di sinabi namin ngayon kay SP, kay Senator Alan. Sabi naman ni SP, saan galing yung warrant? Siyempre po kasi wala po silang pinakikita Hanggang ngayon wala pa na. Hanggang ngayon po, wala. Sa madaling salita, nandun po pala yung NBI.
Nasa loob na po ng building. Opo. So, ang nangyari po, sinuspend ng session, dinala muna po sa lounge si Senator Bato. Habang nag-uusap, si Senator Alan Peter Cayetano, ang bagong SP, at yung director ng NBI na si Attorney Matibag. Kasi po, nagkasundo na habang wala yung warrant na pinapakita, na talagang may warrant, kasi hinihingi po ni SP yung warrant, wala naman po silang mapakita, lumabas muna sila ng Senado. Kasi anong ginagawa nila sa loob ng Senado at manghuhuli sila na wala naman silang dalang warrant. Ang nangyari po, nagkagulpihan. Yung isang usaan namin na gwardya, ginulpi, binugbog ng isang ng pulutong ng NBI agent at isinasakay sa kotse nila. Kaya ang ginawa po, kinontempt ngayon ni Alan Chuma ngayon, hinuli. Yung mga nambugbog. Hindi dapat palalabasin ng Senado yung mga yun, di ba? Nambugbog ka. So, ang nangyari po, nagkaroon na lang ng deal. Sabi nila, palalabasin na namin kayo, itong mga NBI na to, huwag ninong pakialaman muna si Bato dahil wala naman kayong warrant. Ayun. So, yun po, tumahimik nung araw na yun. Bandang gabi na po ata yun. Gabi na po yun. Nagkaroon na po ng kapayapaan nung gabi na yun. Gabi na yun, si General Bato, si Senator Bato, natulog po sa Senado. Doon, nag-overnight, Kasama ko po. Hindi po kami magkatabi, Baka akala nyo, magkatabi kami. Hindi po. Nandun po siya sa opisina niya. Nandun po ako sa opisina ko. Hiwalay ng kwarto naman pala kayo natulog. Delikado. Baka magkatabi kami. Buti naman, nilinaw nyo na po yan. Gagawa ng istorya yan Gagawa ng istorya. Alam nyo naman yung mapaggawa ng script. Sa madaling salita po, Martes. Martes na kayo, Martes. Ang sabi nila, magkakaroon na naman ng kudita. Ibig sabihin, papalitan na naman si... Yung leadership ng Senado, si SP Alan. Si Alan. Sabi ni Bato, sayang naman. Pag uwi ko dito, kung maalis din si Alan, sana maging matibay tayong 13. So, Martes po, hindi po naging matagumpay yung kudita sana laban kay Senator Alan. Talaga tinangka talaga ba nila? Meron po talaga. Meron po. Kaya sinabi naman po ni Madam Amy wag na lang ho akong paniwalaan ninyo kasi sasabihin nila, ano yan, ganito yan, ganito. Si Madam Amy na lang. Kasi so may pressure talaga? May pressure talaga. So, Miyerkules. Kasi Martes naging matagumpay ang Senator Alan Cayetano. Miyerkules ngayon, boss. Yan. Iba na ang ambience. Iba na sa loob ng plenaryo, nangangamoy may trouble. Nangangamoy na. So, dalawang gabi na kayong natulog ni Senador Bato sa Hindi po magkatabi, Hindi po magkatabi. Sige. Sa ibang senadora, pwede nyo akong i-chismis. Kasi Senador Bato, wag. Wag naman. So, yun ho. Pagkatapos, Wednesday na. Wednesday pa lang ho, maugong na magkakaroon na naman ng leadership change. Magkakaroon na naman. Hindi na naman po ngayon nagtagumpay. Hindi nagtagumpay. Iba naman na ngayon. Meron na tayong kinakatakutan ng mga armadong kalalakihan sa labas. Ito na yung sinasabi nilang pipiliting arestuhin si Senador Bato. Yun ho ba ang Yung nabalitaan una, hindi kami maniniwala. Kasi nag-usapan na May usapang lalaki na si SP Alan tsaka si Director Matibag na sinasabi na may mga armado na sa labas. Kasi ako, natural na may armado na dahil 1,000 pulis na yun nandun nga po. Meron ng 1,000 pulis doon. May nagrarally sa labas. Nagrarally na yung pro impeachment, nagrarally na rin yung anti-impeachment. So kami, ang iniisip namin, itong ganap na ito, may kinalaman lang ito sa impeachment. Hindi kay Bato. Yun ang naging Kasi may usapang lalaki tayo, boss. Yun ang naging basa nyo ng pangyayari na yun. Pagka nagbigay ka ng salita, yun na yun, di ba? Nung gabi na, ang sabi kasi sa amin, dadating yung articles of impeachment. Kaya ang sabi sa amin ni SP Alan, huwag kayong umalis. Dito lang kayo sa opisina ko. Kasi tatanggapin natin yung articles of impeachment. Habang nag-aantay po kami doon, nagkaroon ng kumusyon. Ang sinabi ng USAA, meron ng mga armado sa mismong premises na. Kasi nakikita nila ito sa CCTV, no? Yung nakapaligid na CCTV ng Senado. Hindi lang po sa CCTV, kundi may mga nasa labas na po na nakukunan nila. Na meron ng mga armado doon sa bintana, sa labas ng natatanawan nila. Natatanawan. So sabi ni General Bato, Senator Bato,
Eh, mas mainam siguro, wala ako dito sa opisina ni Yun ang... ni Senator Alan. Opo. Dahil madadamay pa tong mga senador na to kung huhulihin ako. So iniisip ni Senador Bato, kaya nangyayari yon dahil sa kanya. Kaya Kasi, kung sabi, NBI na boss eh. Oo nga, no? NBI na yung boss eh, hindi na yung biro. Kaya po, umakyat kami. May video yan, boss. May video yan. Na umalis kami sa opisina ni Senador Alan. Umakyat kami sa 5th floor. Okay. Kasama ko si Senator Bato. Kasi nga, kung totoong magsaserve ng warrant itong NBI, mas maganda nga naman sa opisina ni Bato. Bakit naman sa opisina ni Senator Alan? Nung nandun na kami sa 5th floor, wala naman ho kaming narinig na putok doon. May mataas eh. Nakarating sa amin na nagputukan sa baba. Yung tagpo na nagkakaputukan, wala kayo doon sa grupo nung wala po Senador o hindi ni po Senador namin Alan? narinig ni Senator Bato yun. Ayun. Nandun po kami sa taas. Opo. Nasa kanya-kanya opisina po na kayo ng tagpo na yun? Opo. Di nung umakyat po yung kasama namin isa, sabi, nakaputukan sa baba. Sabi ni Senator Bato, brother, tingnan mo nga. Sa akin po yun. Kaya po ako bumaba. May video rin po yun. Nakita kayo sa video. May video rin po yun. Bumaba ako. Pumasok ako doon sa opisina ni Senator Alan, ni SP. Tinignan ko sa loob. Okay naman yung mga senador. Pero syempre, wala na hong ilaw. Tensyon eh. Naka-live sila. Medyo pumasok na po yung takot. May umiiyak na po sa kanila. Dahil putukan po talaga. Pati po yung mga kasama nating media, talagang naghihiyawan na rin. Opo. Ako naman po, dahil nakita ko naman okay sila, umakyat na naman po ako. Na-video rin po yun. Bumalik ulit kayo sa opisina. May video din po yun. Humabol pa yung media. Sabi sa akin, okay lang po ba kayo? Siyempre, okay. Ginawan din ng kwento ito. Hindi ko alam. Ba't nila ginawan ng kwento? Okay naman yan. Di ba? Yan ibig sabihin yan. Okay yan. Kamusta po kayo? Sabi, okay ako. Sumunod yung media. Ang sabi ko, huwag kayong sumunod kasi may mga armadong tao na dito sa Senado. Baka madamay kayo. Kaya gumaganon ako. Doon kayo. So, umakyat po ako uli. Kay General Bato, sabi ko, pare, nagkaputukan na nga sa baba. Kitang-kita kong nag-alala si Senador Bato. Si General Bato. Sabi niya, maraming tao sa baba, pare. Maraming tao sa labas. Bakit nagkaputukan? Sa madaling salita po, nung nabalitaan namin, na nandun na si Secretary John Vic Remulla at nandun na yung PNP chief, bumaba po si Bato. Si General So humarap din pala siya doon. Nakipag-usap kay Secretary John Vic. Dalawang lalaki naman ito. Maganda naman yung usapan nila. Ang sabi naman ni Secretary John Vic kay Bato, hindi ako nandito para arrestuhin ka, pare. May video ko yun. Narinig natin sa video. Nandito ako para secure yung lugar. Sabi niya. Eto ngayon, si General Bato, sabi niya, nandun si PNP chief. Ang sinabi niya, pwede bang i-custody niyo ako? Custody na lang niyo ako. Sinasabi ito ni Senador Bato kay PNP chief. Kay General Sa harap Batates. po ni Secretary John Vic na nagbiro pa si PNP chief. Sige, doon sa custodial. Nagtawanan pa kami. Sa custodial center. Tapos sabi ni Bato, baka pwede naman doon sa White House. Sabi niya, yung opisina ng yung bahay ng PNP chief. Ganun po kagaan ha. Ang usapan. Wala pong tensyon kasi nga, secured yung lugar. So habang inaantay po ni Bato yung salita ng kung papayag sila o hindi, lumabas muna si Bato, tiningnan niya yung pinangyarihan. Kung saan nagkabarilan, kung saan gano'n. Yun, nakita ko na po talaga na medyo nag-aalala na si Bato. Nag-aalala siya, hindi sa kanyang sarili, kundi sa mga taong nandun. Kung paano madi-diffuse yung sitwasyon na yun. Kasi boss, hindi na biro yun. Na kaya nangyayari yun dahil sa kanya nandun siya sa loob. Opo. Tsaka, sa totoo lang po, yung nangyaring mga warning shot na yan, nakatulong po yan para maging kalmado ang mga sitwasyon. Kasi, paano kung nakapasok siya? Paano kung nakapasok doon sa pinto yun? Di mas lalong baka meron na hong buhay na disgrasya o hindi natin alam. At least ito, nung nangyari yung warning shot nito at warning shot nung isa, nagkakilalanan. Na friendly forces pala tayo. Kasi doon lang nagkakontak. Wala kasing coordination, boss. Nagkaputukan, sumuot din kayo sa ilalim ng lamesa? Ayan na, babalikan natin mabigyan ni Senator Amy Marcos. Ayan na, Senator Amy, sige. Kayo ba nung nagkaputukan, sumuot kayo sa ilalim ng lamesa? Dumapa kayo doon? Kasi sabi sa kanila, sabi sa amin, lie low. So lumayo talaga kami sa kuan. Lumayo kami sa bintana, pinatay yung ilaw. Yung iba, katulad ko, talagang yumuko ako, nandun ako sa lamesa, at nagsuot na ako ng bulletproof. Talagang pumasok na yung CQ ko. Sabi, ma'am, mag-bulletproof ka na, putukan sa labas. At si Joel naman, pilit kaming kinakalma.
Sabi ni Senator Joel, "Hoy, taga Bukawi ako, fireworks lang yan." Sabi namin, "Hoy, tumahimik ka, ang lakas-lakas, ang lapit-lapit. Ano ka ba nung bandang huli?" Sabi nga niya, iba na to. Ayun, tapos umiiyak na, nagsisigawan na yung mga media sa labas at pati yung mga secretary and staff. Ayan, Kaya totoo yung sinasabi talaga na may nangyari. Hindi namin dinededma. Ewan ko ba bakit sinasabi dinededma namin? Paano kami na magdededma? Lahat kami PTSD. ang sabi ni Director Melville Matibag ng NBI, Senator Amy, kaya daw sila nagpunta ng Senado. Ayan, nakausap din natin si President Vic Veloso ng GSIS. May mga tao doon na naka-G-Hub doon sa building nila sa GSIS. Kaya daw humingi ng tulong sa NBI. Nakakatawa naman sila yung paglusob sa amin, nandun na pala yung mga NBI nung umaga pa. Nung May 11, nandun na sila, wala pang GSIS sa eksena. Nung May 13, umaga pa lang, nag-aaligid na sila. Yung sulat yung sulat ni GSIS, too late na hero naman, halatang halata eh. Alas 4, sabi ni Presidente, pinalayas na niya yung NBI. Pero alas 5 lang dumating na nagpapasaklolo yung GSIS at nanakawin daw yung painting nila. Nakakatawa naman sila, napaka-late. At wala namang binanggit na painting na ipagtatanggol at may tangkang nakawin. Wala namang ganun eh. Parang excuse na lang after the fact. Nakakatawa nga eh. Pero eto nga, talong-talo kami sa communication dahil lahat yan ang sinasabi. Ang hindi namin na-connect, meron palang balak na magkaroon ng PONAS. Noel pala ang pakay. Hindi lang naman pala si Bato, dahilan lang yun. Nagkataon lang na lumabas yung desisyon ng Supreme Court na bigyan ng 72 hours at hindi nabigyan ng TRO. Excuse lang yun. Yung talagang gusto, Noel. Wala nang eleksyon sa 2028. Uupo ang Pangulo hanggang 2031. Wow, aba, kaninong brain siya? Sinong mastermind niya? Sino nag-isip niya na magkaroon ng no election, Senator Amy? Nawala kayo, di ba maalala ninyo, bago magbotohan sa impeachment, lalo na yung Visayas and Mindanao congressmen, ayaw bumoto talaga sa impeachment. Ang problema, unang-una, inalok sila ng 20 million pesos cash. Pagkatapos, 200 million ang kanilang infrastructure, hard projects. Baka kasali na naman ang flood control dyan, ewan. Ikatlo, ang third incentive, wag daw pansinin ang mga simbahan, wag daw pansinin ang Visayas, Mindanao at DDS kung re-electionist ka kasi walang eleksyon. Huwag kayong mag-alala. 3 taon na extra ang ibibigay dahil sa CONAS. Yun talaga pala ang pakay. Tapos yung budget, ayan na, yung budget, yung flood control, nahihintuin kasi limpak-limpak na yung dokumento, hindi na kayanin na takpan, lahat yan ihihinto na lang. Kung magkaroon po, magkaroon po ng no election at magkaroon ng term extension, Senator Amy, ayaw niyo ba ma-extend ang termino ng yung ading Pangulong Bongbong Marcos? Alam naman ninyo, puro kababalaghan lang nangyayari. Bagsak na bagsak ang ating ekonomiya. Ang tao hirap na hirap. At hindi natututukan ang tunay na problema. Nung isang araw, 35 days na lang yata yung gasolina natin. Yun ang bilang. Bakit hindi yan ang tinututukan imbis na politika ng 2028? May 2027 pa naman. Tsaka na lang ninyo bagsakan ng kung ano-anong insulto at patawan ng kung ano-anong kaso. Pero in the meantime, hindi ba pwedeng tutukan yung issue? Diyan sa atin, sa Ilocos, yung mangga, pinamimigay ko na lang dito sa Maynila. Dahil hindi na inaani sa atin, wala naman daw silang pambili ng crudo para i-truck sa Maynila at ibenta. Ganyan din sa Baguio, yung petsa, hindi na, nabubulok lang dyan sa lupa. At sa bukid lahat ng mga inaani. Pagkat wala naman, pambili ng crudo. Tapos, nagtataas na ng bilihin. Nako, maraming problema talaga. Bakit hindi na lang yun ang tutukan? Ayan, nabanggit nyo rin kanina. Ayan, totoo yan, Senator Amy, ha? Madami nagre-reklamo yan. Iba ang focus ng administrasyon. Ayan, more on politics yata. Pero bago yan... Oo, talagang very, very, very political masyado. Tapos, yun na lang ang tinutukan day and night. Nako, pambira naman. Paano yung ating mga VAT? Nako, minadali kami sa excise tax. Nabigyan daw sila ng excise tax. Hanggang ngayon, hindi naman tinatanggal yung excise tax sa crudo, sa diesel, sa gasolina. Bakit pa kami minadali? Hindi naman pala a-action na. Nakailang buwan na tayo. Wala naman. Yung ibang bansa, kung ano-ano ang plano nila, kung ano-ano. Yung ayuda natin, one time, big time, 3,000 pesos. Naku, ba't parating nag-aang si Senator Amy? Ano nangyari sa signal niya? Ayan. Yun. Ayan. At wala nang sumunod, walang plano. Doon nakakapiko eh. Okay. Senator Amy, balikan natin si Senator Bato de la Rosa, yung kanyang petition for TRO sa Supreme Court. Denied. So, pwede nang arestuhin ang Senator Bato. Ayan. Bilang makakampin niya sa mayorya. Ayan. Ano ang gagawin nyo? Anong tulong na magagawa nyo kay Senator Bato de la Rosa?
Hindi namin pinagtatakpan o tinatago si Senator Bato. Hindi siya fugitive from justice, parang pinapalabas na pwede na siyang damputin. Samantalang may proseso to. Sumunod lang tayo sa batas. Mismo yung Korte Suprema nagbigay ng oras. Ngayon naglabas na sila. Pero mahirap mag-comment kasi hindi ko alam ang basehan ng kanilang desisyon. Pagkat sa Lunes pa daw ipapakita yung kanilang hatol at yung desisyon mismo. Pero sa akin, kinakailangan para talagang sundan. Kung hindi nasunod kay Presidente Duterte, sundan naman natin ang ating konstitusyon at ang ating mga batas. Ang proseso, pag foreign warrant, kailangan padala sa Pilipinas through Interpol. Ang katuwang ng Interpol ay yung Philippine Council on Transnational Crime. Ipadala sa PCTC, yung PCTC dapat pupunta sa korte na Pilipino at kumuha ng lokal na warrant. Hindi sakop ng ICC ang Pilipino. Kailangan makisuyo sila dito sa lokal. Hindi na nga tayo member dyan sa ICC. Kaya nagtataka ako, bakit ang daming umekse ng NBI, umekse ng CIDG, kung sino-sino. Dapat yung PCTC, yan, pupunta sa lokal na korte. Sana sundan nila yan. At yung sa Korte Suprema, valid nga yung warrant ng ICC, pero may sariling batas ang Pilipinas tungkol dyan na kinakailangan sundan. So dapat hindi implement dito ang arrest warrant na inisyu ng ICC, Senator? Pwedeng i-implement basta sang-ayon at may local warrant. Pagka Pilipino naman tayo, Pilipino rin si Bato, Pilipino rin naman ang sinasabing biktima, hindi ba dapat dito sa Pilipinas? Alangan naman wala na tayong jurisdiction. Kesa ina-admit na ba natin na talagang palpak lahat ng judiciary dito, lahat ng ating mga husgado, walang kwenta, lahat ng abogado, walang alam, at hindi na umaandar yung mga korte natin. Mali naman yata yun. Kita natin, buhay na buhay yung mga hablahan dito, yung mga kaso dito, apakadaming kaso, sa senador pa lamang, buhay na buhay talaga. Bakit dadalhin pa sa ICC? Napag-usapan natin ang chairmanship kanina, ang chairmanship sa Senator Amy. Ano napag-usapan niyo ngayong si Senator Pia na ang magiging Blue Ribbon Committee Chairman? Bubuksan ba ulit ang issue ng flood control scandal at ipapatawag ba ang iyong pinsan, dating Speaker Martin Romualdez? Yan ang gusto namin mangyari. Ilang buwan kami nag-aantay na lumabas na si Speaker Romualdez, yung 18 mga Marines, si Gutesa. Lahat yan kinakailangan talagang magsalita. Ganon din yung mga papeles na ayaw tanggapin. At higit sa lahat, yung mga nag-volunteer na, nagpakita na sila Try-Give, Olavia, lahat yan. Bakit hindi sila interviewin ng masinsinan at malaman natin ang talagang nangyari? Ang dami-dami ng dokumento, ang dami nagpipresenta. Bakit pipilit na pinipigil at hinihinto yung flood control scandal? Hindi tayo makapag-move on Tapos pasok na naman tayo sa budget season, umpisa na naman sa SONA sa July, ayan na naman, issue na naman kung ano-ano naman pinasisingit dyan na kung ano-anong pork at iba't iba pang ipamimigay. Ayan,